ayon sa mga santo, kung kapabul o mano sa pagsisilo sa mga anghel, magsisilo sila sa atin sa dalawang nasa atin na wala sa kanila. Una, Eucharist. Pangalawa, yung suffering. Bakit? Dahil yung suffering ay napaka-epektibo yan sa buhay bilang Kristiyano. Kaya nga, kung tingnan ninyo ang Colossians chapter 1 verse 24, anong sabi ni San Pablo? Now I rejoice in my suffering for your sake. Ano daw? I rejoice my suffering. Naalala nyo ba ang prayer, mga kapatid, na Anima Christi? Di ba sa Anima Christi, may bahagi doon, suffer me not to be separated from you. Dahil dalawa lang ang pwede mangyari natin dito sa mundong ito. To suffer without Christ and to suffer with Christ. Kaya nasa prayer, suffer me not to be separated from you. Ang tanong ng karamihan, bakit mo ba pinahintulutan ng Diyos na tayo'y mag-suffer? Tayo'y dadaan sa mga pagsubok. May sagot diyan si Santo Tomas de Aquinas. Pinahintulutan niyan sa 4 na rason. Una, hindi ibig sabihin na binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos dahil gusto niyang malaman kung tayo ba ay lalagba sa pagsubok na ito, makapasa sa pagsubok na ito. God is omnipresent, omniscience, omnipotence. Alam na ng Diyos. Pero bakit kailangan tayong bigyan ng pagsubok? Parang mas makilala natin ang ating sarili if we are Iraqi soil or fertile soil. No? Yan. Parang tayo mismo ay makakilala sa ating mga sarili. No? Kaya, una, yun ang dahilan kung bakit anong sabi ni Santo Tomas de Aquinas, binigyan tayo ng pagsubok, binigyan na tayo ng kasakitan to know ourselves. Unang bahagi yan. Pangalawa ay for the atonement of our sins. Because God's justice demands atonement. Ibig sabihin, reparation of the damage. Dahil magalit ka ba, may malaking utang ka. Dahil malaking utang, okay, bigyan kita ng pambayad sa mundong ito sa pamamagitan ng kasakitan. Magalit ka ba sa ganyan? Hindi. Dahil sa pananampalatayang Katoliko, ang kasakitan ay 3 level. Una, purgative suffering. Pangalawa, ang tinatawag na unitive suffering. If i-unite natin ang ating suffering, ang purgative, yung kasakitan na dapat pagdusahan natin sa purgatorio, unang Pedro, Kapitulo 3, 18-19, ay binabayaran na natin sa mundong ito. Unitive. Kaya nga sa Anima Christi, suffer me not to be separated from you. And then, yung tinatawag na redemptive suffering. Kaya nga, sabi sa Colossians chapter 1 verse 24, nagpapasalamat si San Pablo sa kasakitan sa kaniyang katawan. Dahil may purpose. Now, ngayon, para mawala yang ibinigay sa Diyos na napakaganda pala ang purpose. Pero marami sa atin ang ayaw tatanggap sa ganyan. Yung suffering, no? Marami. Pero napakaganda pala ang purpose.